Oh, hi Echo, thank you for driving me. How are you? You're doing good maganda ang Tagalog mo kahit na ika nga'y matagal ka na sa Alice Spring. Try his best. And Ate Marie, hello. Hello. From Laguna, the best friend of Renan and Karen. Yes. How's life in Alice Spring, Ate Marie? Simple. But there's peace. There's peace. No pollution. No pollution. Compared to Manila. Is it hard working in Alice Spring? Not really. Really? No. Life is good. Life is good. And you have a good family, Jerry and Echo. You raised already a kid that really can stand by his own feet. Pero namimiss nyo din naman Pinas? Yes. Especially the food. Oh, what kind of food you miss? Oh, Jollibee. Wala Jollibee sa Australia? No. Wala. Oh. No Jollibee. Oh, bakit wala kayo nag-iisip pa na mag-Jollibee dito, no? I heard one day, I think in Sydney or Melbourne. Pero dun sa house nyo na kung saan ako in-accommodate nyo ako, nakita ko ang patis, ang suka at ang toyo. Yes. You're really a Filipino, no? You cannot change your stomach, no? Into Australian way, no? We're still using our Filipino, most of our Filipino ingredients. Most of the time nag-aadobo ka? That's Jericho's favorite. Oh, really? Pansit? Adobong tuyo. Adobong tuyo, yeah. Pero ang mahal ng bigas dito, no? Yes. Parang per 100 grams, no? So, what is your message to Renan and Karen? Of course, congratulations. Tomorrow is your big day. So, have fun and party tomorrow night. And see you in charts. Are you Ninang also? Yes. Wow. I guess you have a surprise in your dress. Oh my God, that's very simple lang. So, Ito, imiikot kami ngayon dito sa Alice Spring. Sabi ko kina Karen and Renan, mag-beauty rest sila because it's their big day tomorrow. At ang sabi sa akin ni Karen and Renan, ang best friend nila sa Alice Spring ay ang pamilyang ito. And they are very thankful always na tinirit niya siyang anak o kapatid o best friend, and that's the way the Filipino communities are doing here, supporting each other. Yun na nga, nilibot na nila ako sa mga residential areas ng Alice Spring. Take note ha, ito ay sa pagitan sa north ng Darwin at sa south ng Adelaide. Para makakita ka ng dagat, kailangan mo mag-travel ng 1,200 kilometers para makakita ng dagat. Kaya siguro kung ipapakita ko ang itsura ng Boracay at Inasakan dito, mapapawaw sila. Pero iba ang beauty ng Alice Spring. Ito yung golf course ng mga dito. Siyempre yung mga elite ang naglalaro dito according to Ate Marita. So, beautifully clean. Medyo nag-e-elevate kami para napapansin at nakikita natin yung McDonald mountain ranges. Yung talagang kulay disyerto. Pero nami-maintain nila ang ganda ng paligid, no? Tignan nyo itong mga palms na ito, na itong may Italian trees na ito, yung mga houses nila. Ito ay ilan sa pinakamamahal na bahay dito sa Alice Spring according to Echo and Ate Marita habang tinutour ako. Well, nag-i-start lang naman sa around 750,000 Australian dollar ang isa. 2 million Australian dollar. So from 27 million peso to 37 million peso lang naman to 50 million peso ang isang bahay. So kayang-kaya yan ng mga may business dito at medyo may kapital na ang gustong buhay ay nasa ala desert sila. So ang kalinisan na ito ay meron silang monthly dues na 2,100 Australian dollar at yan ang ginagamit ng government sa paglilinis at sa paghahakot ng basura at pagtitrim ng grasses.
So, hindi instant na malinis. They really need to pay and shell money para sa maintenance ng ganda ng paligid. Wow, rocks and natural decoration. Nag-jibe sa McDonald mountain ranges. Alice Spring dahil si Alice Todd, asawa ng isang postmaster general na siyang nagsimula ng telegraph infrastructure para mula Darwin hanggang Adelaide para ang communication sa napakalaking kontinente ng Australia ay maging possible. So dito, extreme ang mga weather. So, pag winter, kahit walang snow, pero talagang -6 ang kanilang temperature. Pag maglalakad ka, parang mapipigtas ang tenga mo. At pag summer naman, it's 40 degrees na napakainit. Kaya nga, sa konting literature ng bahay, dinesign ng mga architect yung pagpapapasok ng hangin at pagtatrap ng hangin. Pag araw, pinapapasok yung cool wind yung hot wind, tinatrap nila sa bubungan nila. Tapos sa gabi naman, nire-release nila yung hot wind na yon, hot air, para uminit yung buong bahay nila. So, kailangan ang bahay adaptable sa harsh condition ng weather. So, hindi basta pagko-construct. May mga solar panels din sila kasi mahal ang kuryente dito. So, mainit, they utilize the power dahil kailangan nila sa ilaw at the same time sa tubig nila. Ang gaganda ng bahay, no? Pati yung ground heat, kailangang itap para sa gabi, magagamit din nila. Or pag mainit na mainit sa araw, medyo papailalim yung kanilang taguan para masangga nila yung init ng panahon. Pero in fairness, napakagaganda ng housing dito. Ang Alice Spring ay isa sa community sa Australia na maluwag ang pagtanggap sa iba't ibang mga nationalities. Dito maraming Asian, pero ang kulay nating mga Pinoy, Vietnamese, Indonesian, Malaysian, halos may mga similarities kaya marami yan dito. Ina-accept dito ang iba't ibang lahi. May mga umaalis kasi nga minsan hindi na rin makontrol ang ilang violence ng mga young aboriginals. Pero all the rest, relatively peaceful at masarap ang buhay. So yan ang ikot natin sa magandang Alice Spring habang tayo naghihintay ng wedding ni Karen at Renan. Thank you for following at sa pag-follow ninyo, you're updated sa mga simple news na ibinabahagi ko wherever I go. Thank you. Walang tao dito, walang marites. Have a good day. Thank you, Marina, Ate Marina, and Echo.